Magandang araw po sa lahat. Buksan po natin ang ating Biblia at basahin po natin ang ating key verse from Matthew 9:37. The harvest is truly plentiful, but the laborers are few. Turning 3 weeks na po nating pinag-aaralan ang ating theme about soul harvest. At naniniwala po akong maraming revelations and learning na po ang ating natanggap. Kaya naman po ngayong araw, ipagpatuloy po natin ang pag-aaral about soul harvest. Bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, isa pong magandang araw ang aming pong bati sa inyo. Mas magandang pagkakataon po ito, Panginoon, upang kami po ulit ay makapag-aral ng inyong salita. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan upang malinawan po kami, Panginoon, at maitimo po ito sa aming mga puso at amin pong maisabuhay. Ikaw, Panginoon, at ang iyong Espiritu ang manguna sa amin ngayon pong araw na ito sa pag-aaral po namin ng iyong salita. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tatanungin ko po kayo, ilang beses na po kayong nag-invite ng tao sa church or nag-share ng gospel? Minsan, iniisip natin, pastor o mga church leaders lang ang dapat mag-share. Hindi ako magaling magsalita. Nahihiya ako. Pero ang totoo, every believer and follower of Jesus is called to harvest souls. Sinabi niya, go. Meaning, lahat ng believers and followers niya. Soul harvest means bringing people to faith in God or helping people become believers. Harvest is used as a metaphor, like farmers gathering crops. Kaya naman po, yung idea sa ating key verse where spreading faith is compared to harvesting crops. Ngayong araw po, atin pong sama-samang pag-aralan ang 5 benefits or benepisyo ng soul harvest. Una po, there is joy in heaven. Sabi po sa Luke 15:7, in the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over 99 others who are righteous and haven't strayed away. Let's imagine, may isang tao na naligaw sa gubat. Walang pagkain, walang direksyon. Then, someone finds him and brings him home. Anong mararamdaman ng pamilya? Celebration. May kasiyahan at kagalakan. Ganon din sa langit. Kapag may isang kaluluwa na naligtas, angels rejoice. Heaven celebrates. God is delighted. Kapag ang isang tao ay nagrepent o nagsisi sa kanyang mga maling ginawa at bumalik sa Diyos, hindi lang ito personal na decision. Ayon sa sinabi ni Jesus sa Luke 15:7, may tunay na kagalakan sa langit kapag may isang makasalanan na nagsisisi. Ibig sabihin, napakahalaga sa Diyos ang bawat tao. Kahit isang tao lang ang magbago at bumalik sa tamang landas, napapansin yon sa langit at nagiging dahilan ng celebration. Para mas maintindihan, isipin natin ito. Halimbawa, may isang pamilya na may anak na nawala o napariwara. Matagal siyang hindi umuwi at gumagawa ng maling desisyon. Pero isang araw, nagdesisyon siyang magbago at bumalik sa pamilya niya. Ano ang mararamdaman ng pamilya? Siyempre, sobrang saya nila. Hindi na nila iisipin ang galit or past mistakes. Ang focus nila ay bumalik na ang mahal nila sa buhay. Ganito rin ang perspective ng Diyos. Kapag ang isang tao ay nagsisi at lumapit ulit sa Kanya, hindi siya naghahanap ng dahilan para mag-condemn. Sa halip, nagagalak siya dahil may isang taong pinili ang tamang landas. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Una, pinapakita nito na hindi hopeless ang kahit sino. Kahit gaano pa karami ang nagawang pagkakamali ng isang tao, may opportunity pa rin siyang magbago at magrepent. Pangalawa,
Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang repentance. Hindi lang ito simpleng pagsabi ng sorry. Ito ay tunay na pagbabago ng puso at direksyon ng buhay. Mula sa maling landas, papunta sa tama. At kapag nangyari yon, ayon kay Jesus, ang buong langit ay nagagalak. Kaya ang repentance ay hindi lang benefit para sa atin. Dahil nagkakaroon tayo ng kapatawaran at bagong simula. Kung di nagiging dahilan ito ng kagalakan sa langit. Number 2, privilege of having a partnership with God. Hindi tayo naligtas para lang sa sarili natin. Nais tayong gamitin ng Diyos upang abutin rin ang iba. Sabi po sa 2 Corinthians 5:20, so we are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. Halimbawa, kapag may ambassador ng Pilipinas sa ating bansa, hindi lang siya ordinaryong tao doon, kinakatawan niya ang buong bansa natin. Sa kanyang mga salita, actions, at decisions, nakikita ng ibang bansa kung ano ang Pilipinas. Ganon din ang idea na sinasabi sa verse. Tayo mga believers ay ambassador ni Jesus Christ. Ibig sabihin, sa paraan ng buhay natin, sa salita, sa attitude, at pakikitungo sa iba, nire-represent natin si Jesus sa mundo. Hindi lahat ng tao ay nagbabasa ng Bible o pumupunta agad sa church. Pero nakikita nila ang faith sa buhay ng ibang tao. Kaya ginagamit tayo ng Diyos para ipakita kung sino siya. Halimbawa, kapag nag-share tayo ng gospel, nagkukwento tungkol sa ginawa ni Jesus, o nag-encourage ng ibang tao na lumapit sa Diyos, ginagamit tayo ng Diyos bilang instrument. Kaya mahalagang tandaan, hindi tayo saved para lang sa sarili natin. May mission tayo. Gusto ng Diyos na gamitin ang buhay natin para maabot pa ang mas maraming tao. At kapag nag-share tayo ng gospel o nagiging mabuting halimbawa, nagiging ambassador tayo ni Christ. Mga taong ginagamit ng Diyos para dalhin ang message ng love, hope, forgiveness, and new life sa iba. Number 3, there is an eternal impact. Sa mundong ito, maraming bagay ang pinagtutuunan ng effort ng mga tao. Halimbawa, effort sa trabaho, effort upang magkapera, effort para makamit ang success. Hindi naman masama ang mga ito, pero ang totoo, marami sa mga bagay na ito ay temporary lang. Maaring mawala ang trabaho, maubos ang pera, o makakalimutan tayo ng tao. Pero may isang bagay na hindi temporary, ang kaluluwa ng tao. Ang soul ay eternal. Ibig sabihin, magtatagal ito magpakailanman. Kaya kapag tumutulong tayo na dalhin ang mga tao sa Diyos, may impact yon na hindi lang para sa ngayon, kundi para sa eternity. Sabi sa Daniel 12:3, those who are wise will shine as bright as the sky, and those who lead many to righteousness will shine like the stars forever. Ibig sabihin, ang mga taong tumutulong sa iba na lumapit sa Diyos at mamuhay ng tama ay may eternal reward. Hindi lang ito recognition sa earth, kundi isang honor na tatagal magpakailanman. Minsan po ba naisip or na-imagine nyo na kapag tayo ay nasa langit na, habang nandun tayo, may isang taong lalapit sa inyo. Ngumingiti siya at sasabihin niya, thank you. Dahil sa iyo, nakilala ko si Jesus Christ. Siguro naalala niya yung isang conversation nyo o yung moment na nag-share ka ng faith mo o yung time na na-invite mo siya na makilala ang Diyos. Maaring maliit lang yon sa tingin mo noon, pero malaki pala ang naging epekto nito sa buhay niya. At dahil doon, nakilala niya si Jesus at nagkaroon siya ng eternal life.
Isipin mo kung gaano ka-powerful ang moment na yun. Lahat ng pagod, effort, at courage na ginamit mo para mag-share ng gospel, suddenly, magiging worth it lahat. Sa mundong ito, maraming bagay ang panandalian lang. Pero kapag may isang taong nakilala ang Diyos dahil sa atin, ang impact na yon ay eternal. Kaya ang pag-share ng faith at pag-lead ng iba sa righteousness ay isa sa mga pinaka-meaningful na bagay na pwede natin gawin sa buhay. Dahil ang resulta nito ay hindi lang para sa ngayon, kundi mag-i-impact hanggang sa eternity. Number 4, we receive spiritual growth. Isa pang malaking benefit ng pag-share ng ating pananampalataya o ng soul harvest ay ang spiritual growth. Kapag nagsa-soul harvest tayo o tumutulong na maabot ang iba para makilala ang Diyos, napapansin natin na lalong lumalakas ang sarili nating pananampalataya. Makikita natin ang idea na ito sa Philemon 1:6. And I am praying that you will put into action the generosity that comes from your faith as you understand and experience all the good things we have in Christ. Ipinapakita ng verse na kapag sineshare natin ang faith natin, nagiging mas effective at mas buhay ang pananampalataya natin. Paano nangyayari ang spiritual growth? We learn to pray. Kapag may gusto kang maabot na tao, kaibigan, family member, o co-worker, automatic na ipinagpe-pray mo siya. Humihingi ka ng wisdom kay God kung paano mo siya kakausapin at kung paano siya gagalaw sa buhay ng taong yon. We become motivated in studying God's words. Dahil maaaring may magtanong na bakit mo pinaniniwalaan si Jesus? Ano ba ang sinasabi ng Bible tungkol dito? Dahil dito, mas nagiging motivated kang magbasa at mag-study ng Bible para maintindihan mo ang Word of God. Our relationship with the Lord deepens. Habang ginagamit tayo ng Diyos para maabot ang iba, mas nakikita natin kung paano siya kumikilos. Nakikita natin kung paano siya sumasagot sa prayers, kung paano siya nagbabago ng buhay ng tao, at kung paano niya ginagabayan sa mga conversations. At dahil doon, lumalalim ang relationship natin sa Kanya. Sa madaling salita, ang soul harvest ay hindi lang nakatutulong sa ibang tao. Nakakatulong din ito sa sarili nating spiritual life. Habang ginagamit tayo ng Diyos para dalhin ang iba kay Jesus Christ, lalo ring lumalago ang ating pananampalataya. Kaya masasabi natin na soul harvest actually strengthens our spiritual life. Habang nagbabahagi tayo ng ating pananampalataya sa iba, mas lalo ring tumitibay ang sarili nating pananampalataya. Number 5, stored rewards in heaven. Isa pang encouragement sa pag-share ng ating pananampalataya at pagtulong sa pag-abot ng kaluluwa ay ito. Hindi nakakalimot ang Diyos sa ginagawa natin para sa Kanya. Minsan sa mundo, may mga bagay na ginagawa natin na parang walang nakakapansin. Halimbawa, nag-effort ka para tumulong sa ibang tao, nag-pray ka para sa kanila, o nag-share ka ng gospel pero parang walang immediate result. Minsan, parang walang recognition. Pero ang magandang balita, nakikita ng Diyos ang lahat ng iyon. Sabi ni Jesus Christ sa Matthew 6:20, "Store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal." Anong ibig sabihin nito? Imbis na puro earthly things lang ang pagtutuunan natin, mga bagay na nasisira o nawawala, pwede tayo mag-ipon ng kayamanan sa langit. Isa sa mga paraan ay kapag tumutulong tayo sa pag-abot ng kaluluwa. Kapag nag-share tayo ng gospel, nag-encourage tayo ng tao na lumapit sa Diyos.
o tumutulong tayo sa ministry na nagdadala ng mga tao kay Jesus. May eternal value ang ginagawa natin. Maaaring hindi agad natin makita ang reward ngayon. Pero ayon sa Bible, may eternal reward sa heaven para sa mga bagay na ginawa natin, para sa Diyos at para sa mga tao. Ibig sabihin, bawat prayer, bawat pag-share ng pananampalataya, bawat effort para maabot ang isang tao, para nag-iipon tayo ng heavenly treasure. At ang treasure na yon ay hindi tulad ng earthly treasure na nawawala o nasisira. Ang heavenly treasure ay eternal. Kaya kapag naglilingkod tayo sa Diyos at tumutulong sa pagligtas ng kaluluwa, hindi lang tayo nakakatulong sa ibang tao, nag-iipon din tayo ng reward na tatagal magpakailanman. In conclusion, sa lahat ng napag-usapan natin ngayong araw, makikita natin na napaka-valuable ng isang kaluluwa sa mata ng Diyos. Tulad ng sabi ni Jesus sa Matthew 9:37, "The harvest is plentiful, but the workers are few." Ibig sabihin, napakaraming tao na nangangailangan ng Diyos. At tayo ay tinawag para maging workers sa harvest na yan. Kaya ang soul harvest ay hindi lang ministry. Ito ay pribilehiyo, mission, at eternal investment. Marahil isang araw sa langit, may taong lalapit sa atin magsasabing, "Thank you. Dahil sa iyo, nakilala ko si Jesus." At sa moment na yon, may intindihan natin na lahat ng effort ay worth it dahil may isang kaluluwa na nagkaroon ng buhay na walang hanggan. So habang may pagkakataon pa tayo ngayon, let us continue to share Christ, reach people, and be instruments of God dahil bawat kaluluwa ay mahalaga sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po o aming Diyos sa amin pong napag-aralan ngayong araw na ito. Tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ang mangusap sa bawat isa po sa amin. That being a Christian ay hindi po isang pangalan lamang. Ito po ay isang pribilehiyo. May responsibility po kami, Panginoon, to share you to other people. At maraming salamat, Panginoon, dahil alam ko po na pagkatapos po nito, kami po ay patuloy niyong gagamitin upang may mga tao pang makakilala sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga pribilehiyo, pagkakataon na kami po ay magamit ninyo to harvest souls. Hindi man po kami ang personal na makasama, yung mga kakayanan, kaloob, talento na meron po kami, Panginoon, ay magamit sa paghayo, Panginoon, at upang marami ang kaluluwang makakilala sa inyo. Maraming salamat po, O Diyos, sa buhay na ipinagkaloob mo po sa amin at patuloy po itong magamit upang marami pang tao ang makakilala sa inyo. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo sa pakikinig at panonood ng ating Daily Manna ngayong araw na ito. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na suportahan ang lahat ng ating online services at ang ating face-to-face gatherings. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.